Para sa responsable at maingat na selebrasyon ng pagsalubong ng bagong taon, kailangan natin ng malawak na kaalaman patungkol sa paunang lunas o yung first aid ngayong New Year season. At para mabigyan tayo ng mas malalim pang kaalaman kung paano tumugon sa mga pinsalang dulot ng paputok at aksidente sa kalsada ngayong papalapit na bagong taon. At ang selebrasyon natin dyan, makasama natin ang isang orthopedic surgeon na si Dr. Jose Pujalte Jr. Good morning, welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Welcome back. Good morning at Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year, Doc. Doc, dahil ilang araw na lamang po at bagong taon na, ito na naman, usapang paputok po tayo. Ano po bang klase ng injury ang nakukuha mula sa paputok, Doc? At depende yan sa paputok na gagamitin ng mga tao. Pero malimit, ang mga injuries ay sa mata, no? Sa kamay, at maaari ding pag kumain ng watusi, no? Yun ang isang band na paputok, yung watusi, kasi talagang lason yun. Mm-hmm. Lahat ito ay may lunas. Halimbawa, kapag mga firecrackers ay pwede tayo magkaroon ng burn, no? Pwedeng masunog at iba-ibang klaseng burns, pero ang malimit ang nakikita rito, yung first degree lamang. Ito yung katulad ng sunburn. Mm-hmm. At ang pinakagrabe ay yung malalim na, yung tinatawag na fourth degree na burn na umaabot na sa likid at buto. Mm-hmm. Ngayon, pag may injury sa mata, hindi natin dapat dalhin dapat agad sa emergency room, at kung may nakatusok ay huwag natin tatanggalin. Kailangan lagyan ng malinis na gasa ang mata, no? At pwede rin hugasan with running water mga 10 to 15 minutes para kung may nakadikit doon ay maaaring matanggal. Again, sir, pakidetalye nga po yung yung paunang lunas o yung first aid, Pinaka-common nga po yung bata nakalunok ng watusi, or kapag naputukan, or kapag naputukan din at tinamaan yung mata. So, ano po yung mga dapat gawin kagaya ng binanggit ninyo habang papunta pa lang ng ospital? Ang watusi, no, pag yung sinuri, yung laman ng watusi, nagulat ako, may TNT pala yun, no? Pero ang pinaka-toxic doon, trinitrotoluene, yung TNT, yung explosive. May kasamang TNT ang watusi. Pero ang pinaka-toxic doon, yung tinatawag na yellow phosphorus. Yun ang pinaka-lason. At ang gusto natin mangyari ay, ang first aid, ang bigyan ng puti ng iklog, no? Kung bata, around 6 to 8 egg whites. At kung adult naman, up 8 to 12. Ito yung hindi yung dilaw, no? Hindi yung puti, yung albumin. Yun ang iniinom para ma-coat ang loob ng katawan at sumama doon yung yellow phosphorus na lason. At pagdating sa ospital, mas madadalian ng doktor na tanggalin yung lason. Okay, so egg whites. Kaya sa Philippine Orthopedic Center, handa na kami, ang aming emergency room, may mga itlog kami na handa na ibigay sa mga naka-ingest o nakakain ng watusi. Okay, Doc. Yung sinabi natin, as of the latest census, may 125 work injuries na sa mostly in the NCR, at nakikita to sa age range ng 10 to 14 years old. So makikita natin ang mga bata na sasabihin natin walang isip ang madalas na nasasaktan. Parental guidance ang kailangan dyan, Doc, sa inyong ospital po, Doc, ano yung madalas na klase ng injury
na related sa paputok ang madalas naging dahilan kung ba't sila nasa ospital? Sa amin, sumusunod din kami sa trend. No? Ang most common firecracker injuries ay galing sa 5-star. Okay. Tapos ang sunod dito yung boga at yung plapla. Yan yung mga injuries namin. Pero bilang orthopedic center, nakatala na kami since December 21 ng around 137 road crashes or road accidents. Ang palagay namin, may kinalaman to sa mga celebration. No? Sunod-sunod ba yung sunog? Yun na nga. Isa rin yan. Ako po, baka mamaya dahilan din ay paputok din. Ako mga kababayan. Ingat po tayo, no? Doc, ito, pag-usapan po natin yung common mistakes sa first aid o paunang lunas kapag naputukan. Kasi may mga iba, kumbaga, gumagawa na lang sila ng sarili nilang paraan dahil sa pagkataranta. Ano po ba yung common mistake na lalo lang na nagpapalala sa sugat o injury na natamo ng isang individual? Ang isang madalas na ginagawa na mali, pag may sunog o burn, nilalagyan nila ng ointment o mantikilya o butter. No? Mali yun kasi lalong nakukulob yung sunog na natamo nung tao at maaring matuloy sa infeksyon. Kaya yun ang ayaw natin mangyari. Pangalawa, kapag may tama yung mga daliri o kamay at hindi nila binabalot ng malinis na tela, no? Ay kailangan bago dalhin sa ospital ay babalutin natin. Kung malakas ang sirit ng dugo, ay maaring gumamit ng tourniquet o ibig sabihin ay lagyan ng goma o tali para mabawasan ang malakas na pagdudugo. Pero kailangan ma-monitor din ito kasi hindi maaring maiwan ng tourniquet more than 20 to 30 minutes. Baka mamatay naman yung sirkulasyon sa kamay o sa paa ng nasaktan. Okay, Doc, bago dumating sa wag naman sana, kung sakali man halimbawa biglang wag naman pumanaw, di ba? Para lang may takot yung mga kababayan natin sa paggamit ng paputok. Pasensya ng aga-aga, ganito agad yung paalala natin. Pero dapat kasi mabanggit sa ating mga ka-RSP to. Bago humantong sa pagkamatay, wag naman sana, ano yung worst case scenario na pwede mangyari sa isang tao na gagamit ng paputok, Doc? Siguro, hindi onting panakot, pero let's give them a scenario at what could be the worst thing that could happen to them. Pag masyadong malakas yung paputok, nagiging blast injury na yan. Kaya ang magiging epekto sa pasyente o dun sa tao ay maaring malapnos ang kanyang balat at maging Mawala ng malalim parte ng sunog. katawan. Yung Oo. sinatawag nating 3rd or 4th degree burns. Pag ganito ay talagang emergency na ito at hindi, ang sinasabi nga, ang isang sunog na more than 3 inches ang laki o ay kailangan na talaga dalhin sa ospital. No? Kasi hindi ito gumagaling on its own, lalo na kung malalim at yung mga masyadong malalim na sunog ay kailangan na linisin, gamutin, at ang final treatment ay skin grafting na kumukuha na ng balat sa ibang parte ng katawan at tinatapal. No? Medyo komplikado na yung mga ganitong injury. Or mawala ng parte ng katawan. Pero Yun na nga. Imbis na makapaghanap buhay ka, kulang ang daliri mo, di ba? So, nasa huli ang pagsisisa. Pero ito, Doc, napag-usapan po natin kanina, bukod po sa paputok, may disgrasya rin po sa mga motorista tuwing ganitong panahon, ano? Dahil nakainom, nagmumotor, at usually, yung iba na didisgrasya habang nakamotor. Ano po ba yung first aid doon sa mga nadisgrasya sa kalsada? Vehicular accident po, halimbawa Una-una motor. ay ang first aid sa isang injured pedestrian or driver o yung nakaangkas
ay kailangan titingnan natin na sila ay nakakahinga ng mabuti, no? Yung kanilang airway na sila ay humihinga at bago pa tayo lumapit sa pasyente ay sa tao ay sinasabi na natin sa mga kasamahan natin na tumawag ng ambulansya o humaghanda ng paraan para dalhin ang tao sa emergency room ng mga ospital natin, no? At kung may bale, pwede lagyan ng tinatawag nating splint. Kung walang kahoy na makita, kahit cardboard lamang na matigas, no? Ilalagay natin sa ilalim ng nabali na kamay o paa at lagyan ng tela o balot para hindi gumalaw o madagdagan yung bali. Ito yung mga typical first aid or na pwede nating ibigay sa mga nabalian. Ito yung mga motorcyclist o yung mga nagmamotorsiklo ng laseng, ng walang helmet. Pag minsan Joshua. hindi naman sila nakakasagasa. Sila mismo ang tumatama sa isang poste o pader. Kasi lasing sila. Ayan ha, ingat tayo mga maglalasing dyan, wag na kayong babiyahe. Good sa lahat, syempre prevention is better than cure. May isang LGU yata nagbaba ng EO. Parang specific area lamang sa bawat barangay ang pwedeng makitaan ng fireworks display. Ayan, kaya sana baka pwede sundin to ng ibang mga lungsod, municipalities. Doc, on that note, maraming salamat sa inyong oras sa pagbabagay sa amin ng impormasyon patungkol syempre sa pag-ingat para iwas paputok ang first aid na pwedeng gawin kung sakaling man na tayo makaranas nito. Maraming salamat muli, Dr. Josepo Halted Jr. Maraming salamat, Doc.